Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Walang nagsasalita sa aming dalawa ni Axel. Nagkatinginan kami at parehong pinakikiramdaman ang isa't isa. Kanina naabutan ko na halos patay na nilang dalawa ni Alfred ang isa't isa sa kanilang mga titig. Ngayon kasama na ni Alfred ang kambal pati si Manang Mercy. Sa labas na lang daw mag-aagahan ang mga ito. Sa hinabahaba ng paliwanag ko, pumayag din ang aking anak na iwanan ako dito sa lalaking kinaiinisan nila. Ayaw ko man pero kailangan namin mag-usap ni Axel ang tungkol sa mga anak namin na kaming dalawa lang. Magkaharap kaming nakaupo ngayon. Pareho kaming tahimik. Sumay anak tayong kambal. Basag ni Axel sa katahimikan namin. Hindi maganda ang hilatya ng kanyang mukha para siyang galit. Ako naman ay kabang-kabang ngayon. Hindi ko pa manisimulan yung mga plano ko. Pero nahuli na niya ako. Kahit kinakabahan at natatakot ako, pero lakas loob kong sinalubong ang tila umaapoy sa mga titig niya. Yes, at karapatan kong itago sila sa'yo. Lakas loob kong sambit, kahit halos nangangatog na yung tuhod ko. Karapatan mo? Pasigaw niyang tanong. Galit na galit siya at parang hindi niya alam kung paano ilalabas yung galit niya. Tumayo siya. At walang habas na pinagsusuntok ang dingding. Parang doon niya inilalabas ang galit niya dahil sa kanyang nalaman. Shit! Ulit-ulit niyang sambit hanggang sa napatigil na siya at tahimik niyang isanandal ang kanyang noo sa dingding. Nakatitig lang ako sa kanya. Bakit ba ako biglang nagigilty sa ginawa kong pagtatago sa mga anak namin na ngayon ay nakikita ko kung gaano siya kalungkot? No, I shouldn't be guilty. Sinaktan niya ako. Hiniwalayan niya ako para pakasalan si Wilma. Halos mawasak ang mundo ko dahil sa ginawa niya. Napatingin naman siya sa akin at namumula yung mga mata niya. May plano ka bang ipakilala mo sila sa akin? Kung hindi ko ba aksidenteng nakasalamuha sila sa school? Ipapakilala mo ba sila sa akin, Danaya? Hindi ako makasagot sa tanong niya. Hindi ko mahagilap ang aking mga salita. Dahil sa totoo lang, hindi ko din alam ang magiging kasagutan ko sa kanya. Basta ang alam ko, itatago ko ang mga anak ko sa kanya hanggat kaya ko. Sumagot ka! Mahina lang ang boses niya, pero madiin iyong pagkakabigas niya. Napalanghap naman ako ng hangin. Hindi ako dapat magpakita ng panghihina sa kanya. Sa aming dalawa, siya ang may kasalanan. Niloko niya ako. Kahit si Wilma pa ang mahal niya at hindi ako. Kahit pa napipilitan lang siya na pakasalan ako. Pero hindi pa rin iyong makatuwirang rason para pagtaksilan niya ako. Sinira niya ako. At sinira niya ang pamilya namin. Sinalubong ako ng mga titig niya. Hindi na ako mahinang si Danaya na inaapak-apakan lang niya noon. Wala, Axel. Kailanman. Hindi sumagit sa isip ko na ipakilala ko ang mga anak ko sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi naman sila nagtatanong tungkol sa'yo. Napatingin ako sandali sa itaas para mapigilan ko ang tuluyang pagbagsak ng mga luha ko. Muli akong napatingin kay Axel. Tuluyan ang tumutulo ang mga luha niya. At sinabi mo sa kanila, napatay na ako. Nagsinungaling ka nang sabihin mong patay na ang ama nila. Napalanghap siya ng hangin. Hindi ko sinabi sa kambal na patay na ang kanilang ama. Kaya hindi ko alam kung saan nakuha ng kambal ang idea na patay na ito. Pero mas pinili ko na hayaan si Axel sa kanyang akala. Dahil ito naman ang gusto niya noon. Bakit nagawa mo ito sa akin, Danaya?
nandito ako. Buhay na buhay. At halos 5 taon sa buhay ng mga anak ko. Wala ako sa tabi nila. Dugot laman ko sila. Pero para sa kanila, isa lamang akong estranghero. Parang nanunumbat yung boses niya. Napatayo naman ako. Malaki ang galit at pagdaramdam ko sa kanya. Kaya wala siyang karapatan para sumbatan ako. Kung may dapat mang manumbat sa aming dalawa, ako yun. Dahil ako, sa aming dalawa, ako yung sinaktan. Ako yung binaboy. Ako yung inapak-apakan ng pagkatao. At ako yung niloko. Ako. Samantala ako, wala man lang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. Mahalin siya tagos hanggang buto. Pag-alayan siya ng halos lahat ng kaya kong ibigay. Lahat ng pasakit niya sa buong puso kong tinanggap. Dahil mahal ko siya. Kulang na lang sambahin ko siya. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi ako nagsinungaling sa kanila, Axel. Nung time na niloko mo ako at pinuwersa mo akong pirmahan ang divorce papers natin. Para sa akin patay ka na. Nakalimutan mo ba ang sinabi mo sa akin nung pinaalis mo ako sa penthouse mo? Dahil parating na si Wilma. Mula ngayon, wala na tayong pakialamanan sa isa't isa. Mula ngayon, isipin na lang natin pareho na isang masamang panaginip lang ang mga nangyari sa ating dalawa. Mas maganda kung iisipin mo na lang na patay na ako. Dahil iisipin ko din na patay ka na. Ramdam ko ang paninigas niya dahil sa pagpapaalala ko sa kanya. Kaya wag mo akong sisisihin. Kung sinabi ko man sa mga anak ko na patay ka na. Dahil ikaw mismo ang nagsabi sa akin na isipin na lang natin na patay na tayo sa isa't isa. Ginawa ko lang ang iniutos mo, Axel. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Dahil sa sama ng aking loob. Pinalayas mo ako. Kahit alam mong masama ang pakiramdam ko. Alam mo bang kasalukuyan na akong nakadama ng mga morning sickness ko noon? Alam mo ba? So alam mo na buntis ka ng mga panahon na yon? At hindi mo malang sinabi sa akin? Para ano pa? Ikaw na mismo nagsabi sa akin na sinubukan mo akong mahalin. Pero hindi mo pa rin ako natutunang mahalin. Paano ko pa masasabi sa iyo ang kalagayan ko kung nag-propose ka na kay Wilma noon? Para ano pa, Axel? Napataas na ang boses ko. If you just told me. Dapat maraming magbabago. Pipiliin kita. Hindi dahil asawa kita. Kundi mahal kita. Mahal na mahal kita, Danaya. Napaismid naman ako sa kanyang sinabi. Dahil ang sinabi niyang pagmamahal ay walang basihan. Paano niya nasabing mahal niya ako? Kung hindi siya marunong maawa sa akin noon. Buwisit ka, Axel. Pulyaw ko naman sa kanya. Totoo. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa'yo. At mahirap sa'yo na paniwalaan na mahal kita. Pero maniwala ka. Minahal na kita. Simula nung sinusuot mo pa ang white hairband mo, yung may laso. Ang ganda mo tingnan. Habang isinasayaw ang buhok mo sa hangin. Habang patakbo kang, tumigil ka na! Sigaw naman ni Danaya. Mas lalong nanikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Naintindihan ko naman ang sinabi niya. Na gusto niya ako mula noong bata pa ako. Pero, hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil walang basihan ang mga pinagsasasabi niya. Ayaw mo bang marinig kung gaano? Yes. Ayaw kong marinig ang mga kasinungalingan mo. Kung mahal mo ako, paano mo nagawa akong saktan? Paano mo nagawang pagbuhatan ako ng kamay at gawing... Kung mahal mo talaga ako, paano mo nagawang apakan ng aking pagkatao at matiis na makita akong umiiyak? Kung talagang mahal mo ako, paano mo nagawang pagtaksilan ako? O diba? Walang basihan ang sinasabi mong pagmamahal. Alam mo ba kung teses lang ang sinasabi mong pagmamahal, bagsak ka na.
Hindi kasi magkatugma ang mga ipinupunto mo. Pinunasan ko ang mga luha ko at matigas akong tumitig sa kanya. Titig na titig siya sa akin. Wala na siyang luha pero pulang-pula ang kanyang mga mata. I'm sorry. Nagmamakaawa ang mga tingin niya. Buwisit na sorry yan. Dahil kahit ilang sorry pa ang marinig ko mula sa kanya, hindi pa rin mabubura lahat ng masasakit na pinagdaanan ko sa kanyang mga kamay. Sapakin mo ako. Parusahan mo ako at insultuhin mo ako. Hanggang sa magsawa ka. Pero please, forgive me. Nagsasamo niyang wika. I want to do that. Dahil hindi ako katulad mo na walang puso, Axel. Yes, he is a heartless jerk. Kaya wala akong pakialam kung masaktan man siya sa mga sinabi ko. Basang-basa ko ang kabiguan sa mga mata niya. Napalanghap ako ng hangin. Ayaw ko na makipagsumbatan sa kanya. Dahil iginigiit lang naman niya ang kasinungalingan niyang mahal niya ako. Ngayon alam mo na ang tungkol sa mga anak ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi mo sila makukuha mula sa akin. Ipaglalaban ko sila. Saan mang korte tayo makapunta. Oo. Ipaglalaban ko ang mga anak ko laban sa kanya. Mga anak natin sila, Danaya. Hindi lang sa'yo. Madiin na sabi niya. Napatas ang aking kilay. At saka, I don't have a plan to take away from you. Pareho lang kayong masasaktan ng mga anak natin kung gagawin ko yon. At ayaw ko masaktan kayong muli. Kayo na mga anak ko ang gusto kong makuha muli. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. At patutunayan ko sa inyo. Gagawin ko ang lahat para bumalik kayo sa akin. Kayo ang buhay ko. Ang aking tahanan. Ang lahat-lahat sa buhay ko. Muli din mabubuo ang pamilya natin. Dahil gagawin ko ang lahat para muli tayong mabuo. Napatitig ako sa kanya dahil sa kanyang mga sinabi. Masarap sa pandinig ang salitang binibigkas niya. Kung hindi lang masyadong masakit ang nakaraan naming dalawa. Sobrang kaba ang nadarama ko. Axel asked me na ipakilala siya sa kambal. Bilang ama ng mga ito. At alam kong kailangan ko din naman na ipakilala ang mag-aama sa isa't isa. Kaharap namin ni Axel, sina Jiho at Jared. Titig na titig sa aming dalawa ang dalawang bata. Ramdam na ramdam ko rin na halos parang hindi mapakali si Axel. Ramdam ko ang kaba niya. Pero basang-basa ko sa kanyang namumulang mga mata ang pangungulila niya. Jiho and Jared, he is your dad. Nauutal na wika ko sa kambal. Para akong nabunutan ng tinik na sa wakas. Nasabi ko din sa kambal kung sino si Axel sa buhay nilang dalawa. Napatitig sina Jiho at Jared sa kanilang ama. Tuluyan na napatulo ang luha ni Axel. Namamasa rin ang mga mata niya. Iba't ibang emosyon ang nadarama nito ngayon. Mga anak, I'm sorry. Inaantok na kami ni Jared, ma'am. Matutulog na kami. Sabay na tumayo sina Jiho at Jared at iniwan kami ni Axel. Nasundan namin pareho ni Axel ng tingin ang papalayong bulto ng kambal. Narinig ko na ang mahinang paghikbi ni Axel at naaawa ako sa kanya. Hindi ko napigilan ang paglandas ng mga luha ko nang makita ko ang larawan ng kambal habang nasa loob ng incubator. Naka-oxygen na para bang nakasalalay sa aparato ang kanilang buhay. Hawak ko ngayon ang report na pinaimbestigahan ko kay Harold. Gusto kong malaman ang halos lahat ng impormasyon tungkol sa kambal. Pati na kung paano sila ipinanganak. Ayon sa report, 7 months lang ang kambal nang isilang ang mga ito. Dahil sa stress at depression, kaya napaanak ng wala sa oras si Danaya. Sunod-sunod lang ang pagpatak ng mga luha ko. Wala akong pakialam kahit
Basang-basa na ng luha ang aking mukha. Sinisisi ko ang aking sarili. Wala ako sa tabi ni Danaya noong mga panahon na yon, habang ipinagbubuntis pa niya ang mga anak naming dalawa. Kung kailan kailangan na kailangan niya ako, wala ako sa kanyang tabi at kasalanan ko kung bakit. Nakuha ko ang Facebook account ni Danaya dahil na rin sa pagpapaimbestiga ko sa kanya. Kasalukuyan akong nagsuswipe ng kanyang mga larawan. May larawan si Danaya na nakasuot ng hospital gown, habang hawak sa magkabilang braso ang maliit na kambal. Umusbong ang sakit at panibugho sa aking puso dahil sa ibang mga pictures na nakita ko. May larawan na palagay ko binyag ng kambal. Karga ni Danaya ang isa sa kambal, habang ang isa naman ay hawak ni Alfred. Ang lapad ng ngiti ni na Alfred at Danaya, at naiinis ako sa isipin na para silang isang pamilya sa larawan na nakikita ko. May mga larawan din nakuha sa birth date ng kambal, simula ng birthday nila hanggang sa kasalukuyan, at lahat ng iyon ay kasama ng mga ito si Alfred, na para bang si Alfred ang ama ng mga anak ko. Pati ang larawan na sa tingin ko ay first school ng mga anak ko, nandoon din si Alfred. Sobrang lapad ng ngiti ni Alfred na para bang anak niya ang mga anak ko. Muntikan ko nang naibato ang phone ko na makita ko ang pictures ni Alfred na hawak sa magkabilang braso niya ang kambal kong mga anak, at may caption na, "Happy Father's Day, Daddy." Isa itong tag pictures. Inis na inis ako sa isipin na pinag-iisipan ng iba na anak ni Alfred ang mga anak ko. Ngayon mas lalong lumalaki ang panibughong nadarama ko para kay Alfred. Hindi na lang kay Danaya ko siya kaagaw, pati na rin sa mga anak ko. Ibinaba ko ang aking phone at hinarap ko muli ang mga dokumento na ibinigay ni Harold sa akin. Pero kopya sa birth certificate ng kambal ko ang nakasaad na ama, pero apelyido naman ni Danaya ang ginagamit ng dalawa. May report din tungkol sa achievements ng aking mga anak. Proud na proud ako sa kanila, at proud din ako sa kanilang ina. Saka ko lang naalalang punasan ang mga luha ko. Gagawin ko ang lahat. Maibalik lang ang pamilya ko. Marami pumapasok sa isip ko na pwede kong gawin kasama ang kambal kong mga anak. At hindi ko mapigilan ang aking sarili na makadama ng excitement. Ngayon pa lang pumapasok na sa isip ko ang iba't ibang bansa kung saan plano kong dalhin ang mag-iina ko para sa bakasyon namin. Ini-imagine ko ang aking sarili na masayang nakikipaglaro sa aking mga anak. Marami akong gustong ituro sa kanila. At sa gabi naman, katabi ko si Danaya. Yakap-yakap ko siya habang ginagawa namin ang gawain bilang mag-asawa. Nag-response kaagad ang alaga ko habang iniisip ko ang pwede namin gawin ni Danaya sa honeymoon namin. Naipikit ko ang aking mga mata nang pumapasok sa isip ko kung paano namin ginawa ang kambal noon. Para pa yata akong napapaungol. Bigla kong naibuka ang aking mga mata nang may bumuto sa akin na kung ano. Ulol, doon ka sa banyo magsarili. Sumalubong sa paningin ko ang walang modo kong kaibigan na si Mike. Anong ginagawa mo dito? Napaayos ako ng aking sarili at sumandal ako sa sandalan ng swivel chair ko. Kaysa sumagot siya, isang-isa niyang tiningnan ang mga dokumento na nasa ibabaw ng mesa ko. Ulol, ini-imagine mo siguro ang ex-wife mo ano? Natatawang wika nito. Gago. Binato ko naman siya ng ballpen. Nakailag siya. Ano ba yung pinunta mo dito? Binibisita lang kita. Baka kasi nagpatiwakal ka na. Dahil hindi lang si Danaya ang bumastid sa'yo, pati yung mga anak mo. Tama naman siya. Kung gaano katigas suyuin si Danaya, ganun din ang mga anak ko, na sa tingin ko may malaking tampo sa akin. Sa 3 beses na binibisita ko sila, hindi man lamang ako hinaharap. Lagi na lang inaantok ang mga anak ko pag nakikita ako. Hindi ako magpapakamatay, gago. Bubuin ko pa muli ang aking pamilya. Desididong wika ko sa kanya. Okay, pero bago mo pantasyahan ang kasaksihan ni Danaya, mag-isip ka muna.
ng paraan kung paano mo muli mapapaibig siya. Mahal ako ni Danaya. Galit lang siya sa akin. Napatawa naman si Mike sa aking sinabi. Alam mo pare, hindi ka lang advance mag-isip. Lakas pa ng self-confidence mo. Base na rin sa mga bagay na ginawa mo kay Danaya noon. I doubt kung talagang mapapatawad ka pa niya. Pwera na lang siguro kung patay ka na. Kasi sino ba ang taong patuloy na magmamahal sa taong walang habas na nanakit sa kanya? At sinaktan mo ng sobra-sobra si Danaya. Not physically, emotionally, pati mentally. Kaya dahil kaibigan kita, sasabihin ko sa iyo ang obserbasyon ko base sa mga ikinikilos ni Danaya tungkol sa iyo. Sa tingin ko, hindi ka na niya mahal. Kaya mahaba-haba pa ang lalakbayin mo para makuha muli ang kalooban niya. Sapula ko sa sinabi ng kaibigan ko. Pag alis ni Mike, napagpasyahan ko na umalis para puntahan ang aking mga anak. Aalis na sana ako nang nahagip ng aking mga mata ang isa pang dokumento. Ito ang report ni Harold tungkol sa kambal na pinaiimbestigahan ko. Dala ng kuryosidad, kinuha ko ito sa kabinuklat ko. Ngayon ko lang ito napagtuunan ng pansin. Kakasimula ko pa lang sa aking binabasa, ay nabitawan ko na ang dokumento. Nanlalaki ang mga mata ko sa nalaman. Ang kambal kong mga anak ay ang kambal din na pinahahanap ko. So ang tinutukoy ng mga ito na Daddy Alfred ay walang iba kundi si Alfred na kaaway ko. Naikuyom ko ang aking kamao. Marami ng atraso sa akin ng Alfred na yon. Sinira niya kami ni Danaya. Sinira niya ang pagsasama namin. Pero mamaya ko nang poproblemahin si Alfred. Kailangan ko munang mabawi ang aking pamilya mula sa kanya. Palakad-lakad ako sa loob ng aking opisina. Kailangan ko mag-isip ng isang konkreto at mabisang plano kung paano ko mahuhuli ang loob ng mga anak ko. Base sa mga naranasan ko sa mga ito at sa mga naging bangayan namin ng kambal, alam kong mahihirapan ako. Kaya pala sinabihan siyang kidnapper ng mga ito at ginantihan siya. Dahil pala namagitan nilang tatlo, wala man lang siyang kaalam-alam na mga anak pala niya ang mga batang tinatawag niyang tiyanak. Lagot siya kay Danaya pag nalaman nitong tinawag niyang tiyanak ang mga anak nila. Kung akala ni Danaya ay susukuan ko sila ng mga anak namin, nagkakamali sila. Kailan pa sumuko ang isang Axel de la Cuesta? I will not be effective CEO kung hindi ako rest taker. Kailangan ko lang ng isang mabuti at mabisang plano kung paano ko makukuha ang loob na mag-iin ako. Nasa labas ako ng gate ng St. Anthony Academy. May hinihintay kasi ako. Napangiti ako na namataan ko na ang mga hinihintay ko. Agad akong umalis mula sa pagkakasandal ko sa mamahaling kong kotse. Naglakad ako papalapit sa dalawang batang lalaki. Ibang style na gagawin ko sa panunuyo ko sa kanila. Mga bata pa ito at huhulihin ko na lang ang kiliti ng mga ito. Hi boys! Nakangiti kong bati sa kambal kong mga anak. Pinalingalingan nila ang kanilang mga mata. Alam kong nakita nila ako. Wala lang silang plano na pansinin ako. Jiho, Jared, kinakausap kayo ng daddy ninyo. Wika naman ang yaya ng mga bata na si Aling Mercy. Matibid siyang napangiti rito. Hey mister, are you talking to us? Kunot noong tanong ng isa na parang hindi ako kilala. Pero okay lang. Masakit man, kailangan kong tiisin itong trato nila sa akin. Darating din ang araw na makukuha ko rin ang kalooban nila. Alam kong si Jiho ang nagtatanong itong panganay sa dalawa. Sa loob ng 1 linggo, kinabisado ko ang mga katangian ng kambal. Ang mga gusto nila, ang mga ayaw nila, at ang pagkakaiba nilang dalawa. Kahit magkamukhang magkamukha ang dalawa, pero hindi maitatanggi na namanan ni Jiho ang mga mata ni Danaya, habang si Jared naman ay kuhang-kuha niya ang kagwapuhan ko. Yes, ani ko, malapad akong ngumiti sa kanila. Gusto ko silang yakapin pero pinigilan ko ang aking sarili. Malamig pa kaysa sa yelo ang pakikitungo nila sa akin, kaya kailangan ko muna makipag-close sa kanilang dalawa.
Tara na, Jiho. Naalala mo ba? Yung masamang lalaki na yun na gusto tayong saktan? Iyon ba ang ikinagalit ng dalawa sa akin? Kaya hindi nila ako pinapansin? Nagtanim ba ng galit ang dalawa dahil sa pangyayari na yon na hindi ko naman sinasadya? O dahil sa hindi magandang pagtatagpo namin noon? Pasensya na kayo sa kanila. Bababait naman sila. Medyo pagod lang ang mga anak ninyo, kaya wala sa mood. Pagpapaliwanag naman ni Aling Mercy. Naiintindihan ko ho, Aling Mercy. Nakangiting wika ko naman. Yaya, don't talk to stranger. Wika naman ni Jiho. At saka, he's not our dad. Patay na ang daddy namin. Sobrang sakit talaga na marinig ko mismo mula sa mga anak ko na patay na ako para sa kanila. Na buong akala nila patay na talaga ako. Parang gusto ko magwala. Bahagya akong nakadama ng tampo kay Danaya. Sinabi ko na nga kay Danaya na isipin na lang naming dalawa na patay na ang isa't isa. Pero hindi ko naman yun sinasadya. Dala lang iyon sa frustration ko noon. Hindi ko naman lubos akalain na sobra niya iyong siniseryoso at pati sa mga anak ko ay pinalabas niya na patay na ako. At Yaya, masama siyang tao. Wika naman ni Jared at hinawakan ang kamay ni Manang. Let's go, Yaya. Pumara ka na ng tricycle. Baka kidnapper ang lalaking yan. What? Mukha ba akong kidnapper? Talagang ipinaparamdam nila sa akin na hindi nila ako kilala. Yaya, ang pangit niya. At gwapo kami. Bakit mo naman nasabi na daddy namin yan? Si Jiho habang taas kilay na nakatingin. Siguro miyembro siya ng sindikato na nangingidnap ng mga bata. Hindi ako halos makapaniwala sa aking mga narinig. Hindi naman nila ako pinagsasalitaan ng mga ganito pag nasa harapan ng mami nila. Malamig ang trato nila sa akin pero maayos naman nila akong kinakausap. Napakalma ako sa aking sarili. Para palang kutsilyo ang tabas ng dila ng aking mga anak. At alam ko kung kanino nila namana ang ganitong ugali. Siguro kay Danaya nila namana ang ganitong ugali. Imposible namang sa akin.